Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang palabas na pinamagatang Bad Guys na napalabas noong 2014. Ito ay patungkol sa isang grupo ng mga kriminal na naisip ng isang pulis na i-recruit upang tulungan siyang hulihin ng mga karumal-dumal na mga serial killer kapalit ng mabilis na paglaya nila. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax labyo. Nagsimula ang palabas nang makita natin si Detective Nam Gun-wook ay ini-interview ng isang news channel. Kasalukuyan siyang nag-iimbestiga sa isang serial murder case na nagsimula 6 na buwan na ang nakalipas. Sa panayam, dinadala niya ang reporter sa lugar kung saan naganap ang mga nakaraang insidente. Habang nakikipag-usap sa reporter, napansin niya ang isang lalaki na may hawak na kutsilyo na sumusunod sa isang babae sa kalye. Upang protektahan ng babae, hinabol ni Gun-wook ang umaatake, kasama ang cameraman sa likod. Sa pagtatangkang hulihin ng mamamatay tao, ang tiktik ay sinaksak sa tiyan at kalunos-lunos na nawalan ng buhay. Siya ay anak ng komisyoner, si Nam Gu-hyun. Matapos ang kalunos-lunos na pagkamatay ng kanyang anak, si Officer Gu-hyun ay nalulungkot. Pinayuhan niya ang kanyang apo na huwag sumunod sa yapak ng kanyang ama. Si Gun-wook ay palaging nagpahayag ng kanyang pagnanais na maging katulad ng kanyang ama, ngunit ang kanyang mga hangarin ay humantong sa kanyang hindi napapanahong pagkamatay. Nais ng opisyal na si Gu-hyun na iligtas ang kanyang apo mula sa isang katulad na kapalaran. Dahil sa labis na pagnanais na ipaghiganti ang pagpatay sa kanyang anak, humingi ng tulong si Officer Gu-hyun sa isa pang opisyal na nagngangalang Gotak. Naiintindihan ni Gotak na malungkot na namatayan ang kanyang anak na babae sa isang serial killer taon na ang nakakaraan, naiintindihan ang sakit ni Gu-hyun. Nagtapat si Gu-hyun sa isang opisyal na nagngangalang Mi Young na inihayag ang reputasyon ni Gotak bilang isang crazy dog sa hanay ng mga pulis. Si Gotak ay kilala sa kanyang mga agresibong taktika at hilig na gumamit ng labis na puwersa sa panahon ng mga interogasyon. Binaliwala niya ang awtoridad, tinatanggihan niyang sundin ang mga utos ng mga nakatataas o makipagtulungan sa mga kasamahan, lalo na kapag nakikitungo sa malupit na mga kriminal. Dahil sa kanya, ilang opisyal ang nahuling kumukuha ng suhol at kinailangang magbitiw sa kahihiyan. Pagkatapos ng kamatayan ng kanyang anak na babae, ang emosyonal na kawalang tatag ni Gotak ay naging dahilan upang siya ay hindi karapat-dapat na manguna sa mga pagsisiyasat na nagresulta sa kanyang pagkakasuspinde sa puwersa. Bilang kaibigan ni Officer Gu-hyun, pumayag si Gotak na bumalik sa kanyang crazy dog ang persona para hulihin ang pumatay kay Gun-wook. Gayunpaman, mayroon siyang ilang mga kondisyon. Iminungkahi niya na bumuo ng isang pangkat ng mga individual na tulad niya na nagre-recruit ng 3 nahatulang kriminal na kilala sa kanilang mabibigat na pagkakasala. Ang isa sa kanila ay si Park Wong-chul, isang dating miyembro ng gang na mabilis na nakakuha ng kontrol sa Seoul sa loob lamang ng 25 araw, 2 taon na ang nakararaan. Sa kabila ng paghahatid ng 28 taong sentensya sa pagkakulong, nananatili siyang mabigat, nagtataglay ng lakas at kapangyarihan upang masupil ang maraming kalaban ng walang kahirap-hirap. Ang susunod na recruit ay si Jong Tae-soo, isang contract killer. Kaunti lang ang nalalaman tungkol sa nakaraan ni Jong Tae-soo, kasama ang kanyang mga motibo sa kanyang mga krimen o kung paano niya ito isinagawa. Isang araw, dumating siya sa isang istasyon ng pulisya na may mantsa ng dugo ng kanyang biktima sa kanyang kamiseta at sumuko. Ang kanyang mga sunod-sunod na pagpatay ay nakakuha sa kanya ng 22 taong sentensya. Ang pangatlo at panghuling miyembro ng team ay si Lee Yoon-moon, isang psychopath na may IQ na 165 noong siya ay 12 taong gulang. Siya ang may hawak ng pagkakaiba bilang pinakabatang tao na nakakuha ng PhD kapwa sa pilosopiya at matematika. Bukod pa rito, hawak niya ang titulo ng pinakabatang serial killer na pumitil sa buhay ng 15 katao sa loob ng 6 na buwan. Kapansin-pansin, wala siyang iniwang mga fingerprint, mga tatak ng sapatos, o anumang bakas ng ebidensya sa anumang pinangyarihan ng krimen. Pagkamit sa kanya ng reputasyon bilang isang maselang mamamatay na walang iniiwan ng mga pahiwatig. Sa psychopath test, nakakuha siya ng 38 sa 40. Ipinaliwanag ni Gotak kay Mi Young na kailangan niya ang pisikal na lakas ni Wong-chul, ang kadalubhasaan ni Tae-soo, at ang talino ni Young-moon. Siya ay kumbinsido na sa kanilang pinagsamang kakayahan, maaari nilang hulihin ang sinuman. Sa una ay nag-aalangan na palayain ng mga mapanganib na kriminal na ito, si Mi Young ay nakumbinsi ng tiyakin sa kanya ni Officer Gu-hyun na haharapin niya ang lahat. Sa kahilingan ni Gotak, sina Wong-chul at Tae-soo ay inihatid sa isang abandonadong simbahan na magsisilbing kanilang taguan hanggang sa matapos ang misyon. Bilang mga matitigas na kriminal, agad silang nakipagtalo hanggang sa namagitan si Mi Young. Dinala niya ang mga ito sa loob at pinapaalam sa kanila ang misyon.
Tinutuya ni Wong Chul ang panukala ni Miyang na itinuring itong kamangmangan, ngunit iminumungkahi ni Taeso na makinig sila sa mga detalye. Ito ay humantong sa isang away sa pagitan nila na natigil nang pumasok si Officer Gutak sa bulwagan ng simbahan, kinukutya ang mga kriminal, hinikayat sila ni Gutak na magpatuloy sa pakikipaglaban, nang bumaling sila sa kanya para sa karagdagang paglilinaw sa kanilang paglaya, ipinaalam sa kanila ni Gutak na ang pagkuha sa serial killer maaaring bawasan ang kanilang mga sentensya sa bilangguan ng 5 taon. Nang marinig ito, mukhang naiintriga ang mga kriminal sa posibilidad na makipagtulungan sa pulisya. Gayunpaman, si Weng Chul, na sanay sa kanyang mga paraan ng gangster, ay nakikipagpunyagi sa ideya na nasa ilalim ng awtoridad ng ibang tao. Hinawakan niya si Gutak sa kwelyo, ngunit tumugon si Gutak ng matalim na liwanag na nakasisilaw at mahigpit na babala. Pinayuhan niya si Weng Chul na bitawan ng pagkakahawak. Nag-iingat na kapag nagalit, ang isang crazy dog na tulad niya ay maghihiwalay sa kanya. Sa gitna ng tensyonado na sitwasyon, si Miyang ay nakatanggap ng nakababahalang tawag tungkol sa pagtakas ng ikatlong kriminal, si Lee Yun-moon. Ang isang flashback ay nagpapakita ng mga kaganapan na naganap ilang sandali. Habang inihatid ng mga opisyal si Yun-moon sa simbahan, humiling siya ng pahintulot na gumamit ng pampublikong banyo. Pagkapasok, mabilis niyang nawala ng kakayahan ng isang opisyal sa pamamagitan ng malakas na hampas ng tuhod sa mukha. Pagkatapos ay naghatid ng isang malakas na suntok sa ulo gamit ang takip ng tangke ng banyo. Nang mapasuko siya, pinalaya ni Young-moon ang kanyang sarili at tumakas, sumakay ng tren. Habang pinagmamasdan niya ang larawan ng kanyang kasintahan, kumikinang sa kanyang mga mata ang masamang hangarin. Samantala, papunta na si Gutak, kasama ang kanyang kasamahan na si Miyang at ang 2 convict, para hanapin si Young-moon. Naghinala si Gutak na hahanapin ni Young-moon ang kanyang kasintahan, si Eugene. Ang patuto nito ay humantong sa habang buhay na sentensya ni Young-moon, at maaaring siya ang huling biktima nito bago siya mahuli. Upang mahuli si Young-moon, kinuha ni Gutak ang tulong ni Won Chul at Taeso, na nag-aalok na bawasan ang kanilang mga sentensya ng 4 na taon. Gayunpaman, ang gantimpala ay mapupunta sa unang kukuha ng Young-moon. Upang maiwasang makatakas ang mga bilanggo, ang mga ankle monitor na nilagyan ng GPS ay nilagyan ng mga ito upang subaybayan ang kanilang mga galaw. Habang nakalagay ang ankle monitor, hinanap ng duo ang kinaroroonan ni Eugene. Pumunta sila sa club kung saan nagtatrabaho si Eugene. Sa kabila ng pagtatangka ng mga gwardya na pigilan ang kanilang pag-unlad, mabilis na ipinadala ng Wong Chul ang bawat isa hanggang sa harapin niya ang amo. Sa ilalim ng pressure, ipinagtapat ng amo na ibinenta niya si Eugene para bayaran ang mga utang sa loan sharks. Kasunod ng pangunguna, dumating sila sa bodega ng loan sharks, kung saan si Taeso ang namamahala, gamit ang kanyang kahangahangang kakayahan sa pakikipaglaban. Pinalayas niya ang mga tulisan at pinilit ang amo na ibunyag ang lokasyon ni Eugene sa Busan. Walang pagkaantala, ang koponan ay nagmamadali sa Busan upang iligtas si Eugene at hulihin si Young-moon. Samantala, natagpuan na ni Young-moon ang kanyang kasintahan. Inabot ni Miyang si Eugene, inaalerto siya sa sitwasyon. Gayunpaman, bago niya lubos na may parating ang panganib na dulot ni Young-moon, hindi sinasadyang binuksan ni Eugene ang kanyang pinto. Nakita ko lang siyang nakatayo sa harapan niya. Pagpasok sa apartment, hinarap ni Young-moon si Eugene, hinihingi niyang malaman kung bakit siya tumstigo laban sa kanya. Iginiit ni Eugene na siya ay isang mamamatay tao na nagtangka din na patayin siya, na nag-udyok sa kanyang desisyon na humingi ng hustisya. Sa kabila ng kanyang mga akusasyon, iginiit ni Young-moon na wala siyang maalala. Kahit na ang pagkamatay ng 15 katao ay pinaslang niya. Inihayag ni Eugene na si Young-moon ay may kasaysayan ng pagkawala ng memorya. Naniniwala siya na nangyari ang lahat pagkatapos niyang masaksihan ang pagkamatay ng kanyang mga magulang. Kapag inakusahan siya ng pagpatay sa sarili niyang mga magulang, ang galit ni Young-moon ay nawala ng kontrol. Habang sinisimulan niyang sakal si Eugene, dumating si Gutak sa labas ng apartment at pinaputok ang kanyang baril sa lock na pilit na pumasok sa silid. Pinagbantaan si In-moon gamit ang kanyang baril, tinangka ni Gutak na supulin siya, ngunit tumanggi ang kriminal na umatras. Sa sumunod na pakikibaka, pinaputok ni Gutak ang kanyang sandata, na nag-udyok kay In-moon na protektahan si Eugene mula sa pinsala. Dahil dito, nagtamo si Young-moon ng tama ng baril sa kanyang braso. Mabilis na tumugon, tumakas siya sa apartment sa pamamagitan ng bintana at nagnakaw ng malapit na kotse upang makatakas. Sa panahon ng pagtugis, sinadyang ibangga ni Taesoo ang kanyang sasakyan sa sasakyan ni Young-moon, na nagdulot ng marahas na banggaan. Nang si Young-moon ay nawala ng malay dahil sa isang pinsala sa ulo, dumating si Wong Chul at naghatid ng isang tiyak na suntok. Bagamat pinigilan ni Taesoo si Young-moon, si Wong Chul ang nakahuli sa kanya.
Pagkamit sa kanya ng ipinangakong pagbabawas ng 4 na taon sa kanyang sentensya ayon sa kasunduan. Pagkatapos makatanggap ng medikal na atensyon si Young Moon para sa kanyang mga sugat at dalhin sa simbahan, kinausap siya ni Gutak tungkol sa kaayusan. Hinikayat ni Gutak si Young Moon na maingat na isaalang-alang ang paliwanag ni Miyang tungkol sa misyon bago gumawa ng desisyon. Nang masabi ni Miyang, pinili ni Young Moon na makipagtulungan kay Gutak sa pagharap sa serial murder case. Nang gabing iyon, ipinagdiwang ng koponan ang pagsisimula ng kanilang misyon sa pamamagitan ng mga inumin, nangako na huhulihin ang serial killer na nambibiktima ng mga babae. Habang kumakain ang koponan, ang pumatay ay nasa gitna na ng panibagong pagpatay. Ang modus operandi, lokasyon, at ang maulan na panahon ay pawang tumuturo sa iisang salarin. Kapag natapos na ng pulisya ang kanilang inisyal na investigasyon, bibigyan ng access ang mga crazy dog sa pinangyarihan ng krimen habang dumadaan sa isang residential area. Humingi ng pahintulot si Tesoo kay Miyong na bisitahin si Senyang, isang babaeng minsang nagligtas sa kanya. Kasama ng isang tiktik, kumatok si Tesoo sa pinto, at natuklasan na wala na si Senyang doon. Dahil sa pag-aalala para sa kanyang kapakanan, si Tesoo ang kumukuha ng mga bagay sa kanyang sariling mga kamay. Nagnakaw siya ng kotse at dumiretso sa kanyang mentor na ipinagkatiwala niyang alagaan si Senyang. Gayunpaman, ibinunyag ng kanyang mentor na pinadalhan niya siya ng pera gaya ng itinagubili ni Tesoo. Ngunit hindi niya alam ang kanyang kasalukuyang kinaroroonan. Frustrated, hinawakan ni Taeso ang kanyang mentor sa kwelyo, hinihiling kay Yi na hanapin si Sonyang at tiyakin ang kanyang kaligtasan. Sa pag-alis ni Taeso, nakasalubong niya si Gutak na naghatid ng suntok sa kanyang mukha dahil sa pagtatangkang tumakas. Nang maglaon, ang 3 kriminal ay ibinaba sa kapitbahayan na puno ng krimen upang tugisin ang mamamatay tao. Habang sina Taeso at Young Moon ay independenteng nagsasagawa ng kanilang mga pagsisiyasat, gumamit si Wong Chul ng ibang diskarte. Siya ay pumasok sa opisina ng isang lokal na thug na kilala sa kanyang kaalaman sa lugar at gumawa ng karahasan upang pilitin ang kanyang pakikipagtulungan. Matapos ang isang araw ng paghahanap, wala ni isa sa kanila ang nakahanap ng pumatay. Bumalik sa kanilang hideout, inutusan ni Gutak ang mga kriminal na ibahagi ang kanilang mga natuklasan. Gayunpaman, ang bawat isa sa kanila ay nakatuon lamang sa pagiging unang makahuli sa mamamatay tao, hindi gustong magbahagi ng impormasyon. Tahasang sinabi ni Tesoo at Wong Chul na wala silang pakialam sa karagdagang mga casualty basta bawasan ang kanilang mga sentensya. Hindi tulad nila. Ibinahagi ni Young Moon ang mga detalye ng kanyang investigasyon. Ipinaliwanag niya na ang pumatay ay tumatama kapag umuulan dahil ang amoy ng dugo ay nagiging mas malinaw na nagtutulak sa kanya upang gumawa ng pagpatay at magpakasawa sa amoy ng dugo. Inamin ni Young Moon na ang kamakailang pagpatay na ito at ang iba pa noon ay hindi niya unang pagtatangka. Napagpasyahan niya na malamang na maraming mga nakatagong pagpatay kung saan pinahusay ng pumatay ang kanyang paraan ng pangangaso na pinatunayan ng katumpakan ng mga saksak. Sa makatuwid, dapat silang maghanap ng mga kaso na may madugong mga eksena sa krimen at mga pagpatay na hindi na isakatuparan upang matuklasan ang higit pang impormasyon tungkol sa pumatay. Sumasang-ayon si Gutak sa paniniwalang sa pamamagitan ng pagtuklas sa mga nakatagong pagpatay na ito, maaari silang makakuha ng mahalagang insight sa pagkakakilanlan ng pumatay. Bilang resulta, humingi ng tulong si Gutak sa kanyang dating kasamahan upang makuha ang mga file ng kaso ng pagpatay na naglalaman ng mga partikular na detalye na binanggit ni Young Moon. Matapos makuha ang mga file, natuklasan nila ang maraming kaso kung saan nanakit ang salarin sa tag-ulan. Sa bawat pagkakataon, ang mamamatay tao ay nakapasok sa harap ng pintuan at nagpatuloy na binugbog ang mga biktima hanggang sa mamatay gamit ang pipe wrench bago tumakas sa pinangyarihan. Sa lahat ng pinangyarihan ng krimen, may pare-parehong pattern, tumalsik ang dugo sa lahat ng dako at mga biktima na may mga marka ng karayom sa kanilang mga braso. Na nagpapahiwatig na ang pumatay ay gumuhit ng dugo mula sa kanilang mga walang buhay na katawan. Gayunpaman, 2 kaso ang lumabas kung saan nakaligtas ang mga biktima. Upang makakuha ng higit pang impormasyon tungkol sa mamamatay tao, nagpasya si Gutak na tanungin ang mga nakaligtas. Kasama ni Taeso, dumating sila sa isang apartment kung saan ang isa sa mga nakaligtas ay walang iba kundi si Sonyeon. Ang tagapagligtas ni Taeso, sa kabila ng pagkilala ni Taeso kay Sonyang, mukhang hindi niya ito nakikilala. Nang tanungin tungkol sa araw ng pag-atake, naalala ni Sonyang kung paano siya at ang kanyang anak na babae ay natutulog nang pumasok ang killer sa kanilang apartment. Akmang kikilos na siya, may bumagsak na patak ng tubig sa batang babae na nagpagising sa kanya. Nagulat siya nang makita ang isang lalaki sa itaas niya, napasigaw siya, na nagpaalerto sa kanyang ina, habang si Sonyang ay nakikipagbuno sa salarin.
Ang kanyang anak na babae ay pinamamahalaang tumakas sa silid at pukawin ng iba pang mga residente para sa tulong. Sa takot na mahuli, napilitang tumakas ang pumatay nang hindi sinasaktan si Son Young. Kabaligtaran sa kwento ni Son Young, isa pang biktima ang nagkwento ng kanyang nakakapangilabot na karanasan kay Mi Young. Hindi tulad ni Son Young, nakikita siyang nanginginig. Nang gabing iyon, kalunos-lunos na nawala ang kanyang kapatid na babae sa kalupitan ng mamamatay tao, na paralisado sa takot habang nasaksihan niya ang pagkamatay ng kanyang kapatid. Hindi siya makagalaw. Pagkatapos ng malalang pag-atake sa kanyang kapatid, nilapitan siya ng mamamatay tao at bom-ulong, kung kailangan kong talunin siya, kailangan kong pumatay ng sabay-sabay. Kaya nga pinili ko ang lugar mo para makapatay ako ng 2 tao dito. Sa nakakakilabot na mga salitang iyon, nilaslasan niya ang mukha ng dalaga, ngunit himalang nakaligtas ito. Sa kasalukuyang araw, sa sandaling natapos gutak ang panayam ni Son Young at lumabas ng apartment, nananatili si Tae-soo upang tanungin kung bakit naninirahan ang babae sa ganoong lugar. Si Son Young ay nasaktan sa mga tanong. Nagiging malinaw sa kanyang kondisyon na wala siyang natatanggap na pera mula sa amo ni Tae-soo na dapat niyang ihatid buwan-buwan. Narinig ni Gutak ang pag-uusap ni Tae-soo kay Son Young. Nangunguna sa kanya para maghinala na baka pamilyar si Tae-soo sa babae. Sa araw na iyon, nagsagawa ng sariling investigasyon si Wong Chol kasama ang lokal na thug na si Chulju. Nang ipaalam sa kanya ni Gutak na ang salarin ay maaaring pumili ng mga kondado nang hindi nag-iiwan ng mga marka, agad na hinala ni Wong Chol ang locksmith sa lugar. Lumapit siya sa lalaki at nagsimulang magtanong tungkol sa kanyang trabaho. Sa kabila ng kanyang pagkadismaya, patuloy na sinasagot ng lalaki ang mga tanong hanggang sa hindi niya sinasadyang aminin na siya ang pumatay ng tanungin ni Wong Chol. Dahil oo ang sagot niya sa lahat ng tanong ni Wong Chol, hindi niya sinasadyang nasabi ng oo ang susunod. Nang marinig ang kanyang pag-amin, kinaladkad siya ni Wong Chol palabas ng shop at sinimulan siyang bugbugin hanggang sa makialam si Goktak, mahigpit na ipinagbabawal siyang saktan ng mga inosenteng sibilyan. Bumalik sa hideout, ina-update ni Nae Young ang team tungkol sa isa pang serial killer na nambibiktima ng mga babae tuwing maulan. Siya ay nahuli noong 1 taon matapos ang kanyang ika-23 na biktima. Nang siya ay arestuhin, sinabi niya sa pulisya na gusto niya ang amoy ng dugo, na pinakamalakas kapag umuulan, kaya nahihirapan siyang pigilan ng pagnanasa na pumatay ng 1 tao. Dahil ibinulong ng bagong pumatay sa babae ang tungkol sa gusto niyang bugbugin ng 1 tao, pinaghihinalaan ni Nae Young na ito ang serial killer, at ito ay si Dong-soo, balak niyang talunin. Kung nilalayo niyang malampasan si Dong-soo bilang nangungunang serial killer sa bansa, kakailanganin niyang pumatay ng 2 pang tao. Sa sandaling iyon, dumating si Detective Kim sa simbahan na may mga karagdagang file ng kaso ng pagpatay para suriin ng team. Nang buksan ni Mio ng unang file, napansin niya na ang bagong serial killer ay nagtatarget ng mga nakaligtas sa kanyang mga naunang nakatagong pagpatay. Habang nagsisimula ng bumuhos ang ulan, kumikilos ang koponan upang pigilan ng salarin na pumatay ng isa pa kapag naubusan ng sigarilyo si Wong Chol. Pumasok siya sa isang tindahan para bumili. Gayunpaman, habang nagbabayad siya, napansin niya ang dugo sa kanyang kamay. Naalala niya ang naunang pakikipagtagpo niya sa isang estranghero sa pagpasok sa tindahan. Nang may maramdamang kainahinala, sinundan niya ang lalaki at inalertuhan ng iba tungkol sa kanyang kinaroroonan. Habang hinahanap ang pumatay, lumabas ang salarin mula sa isang eskinita at sinubukang saksakin si Wong Chol. Ngunit nagawa ni Wong Chi na pigilan ng pag-atake gamit ang kanyang kamay. Sa una ay nakakuha siya ng mataas na kamay sa pamamagitan ng pagsuntok sa pumatay, ngunit pagkatapos ay nabawi siya habang gumanti ang killer na hinampas siya ng wrench sa ulo. Pagdating sa bahay ay naglinis ng damit ang salarin at binuksan ng hawakan ng kutsilyo. Inihayag na ito ay isang tubo para sa pagkolekta ng dugo, ibinuhos niya ang dugo sa isang vial at idinagdag ito sa kanyang koleksyon ng mga sample. Kinabukasan, dumating si Tae-soo sa pinangyarihan ng pagpatay, at bago ay unzip ang body bag, tahimik na nagdasal na hindi ito si Son Young. Nang buksan niya ito, nakahinga siya ng maluwag nang makitang iba ito. Sa kanyang pagbabalik, nakita niya si Song Young at ang kanyang anak na babae sa labas ng pinangyarihan ng krimen, bagaman gamaan ang loob, hindi siya makapag-ipon ng lakas ng loob na lapitan ito. Noong gabing iyon, nakatanggap si Gutak ng tawag mula sa forensic department na ipinaalam sa kanya na nakita nila ang mga fingerprint ng salarin sa katawan ng pinakabagong biktima. Nakakagulat, ang mamamatay tao ay walang iba kundi si Chulju, ang lokal na thug, bagamat mariin niyang itinatanggi ang mga akusasyon, na pinagmamasdan ang takot at pagkabalisa ni Chulju sa ilalim ng atensyon ng media. Napagtanto ng mga crazy dog na hindi siya maaaring maging serial killer.
Sa halip na magpakita ng galit sa kanyang kawalan ng kakayahan na malampasan ang kanyang karibal, si Shoujo ay kitang-kitang nanginginig sa takot na nagpapahiwatig ng kanyang pagiging inosente. Sa pagsisimula ng ulan, agad na hinanap ni Tetsuo si Son Young na pagtantong nasa panganib ang kanyang buhay kung ang tunay na pumatay ay wala pa rin. Samantala, nasasaksihan namin ng parehong locksmith na papalapit kay Son Young habang papauwi siya. Nag-aalok siya noong una na tumulong sa kanyang mga pamilihan, ngunit pagkatapos ay ibinunyag niya ang kanyang tunay na pagkakakilanlan kapag tinanggihan niya ang kanyang tulong. Siya nga ang pamatay na nagtatarget ng mga babae kapag umuulan. Hinahampas si Son Young sa ulo gamit ang isang wrench, naghanda siyang saksakin siya ng kanyang kutsilyo. Gayunpaman, bago pa siya makakilos, dumating si Taeso, at marahas siyang pinasuko. Gusto niyang wakasan ang buhay ng pumatay, ngunit pinigilan siya ni Gutak na namagitan sa pamamagitan ng pagbaril sa kanya sa braso. Mabilis na dumating ang mga pulis at nahuli ang pumatay. Nagpahayag ng pasasalamat ang opisyal na si Gu-hyun kay Gutak sa pagdakip sa pumatay sa kanyang anak. Hinarap ni Taeso si Gutak sa simbahan. Galit na sinakaw siya at humihingi ng mga paliwanag sa paggamit ni Songjong bilang pain. Napag-alaman na si Gutak ay hindi nakatanggap ng tawag mula sa forensic department tungkol sa mga fingerprint ng pumatay. Sinadya niyang arestuhin ng lokal na thug sa pag-provoke sa tunay na mamamatay tao, alam niyang magagalit ang salarin kapag may ibang taong kumikilala sa kanyang mga krimen. Sinadya ni Gutak ang killer. Pag-uudyok sa kanya na kumilos at pagkatapos ay maglagay ng bitag sa eksena gamit si Songjong bilang pain. Samantala, tinanong ni Jungmoon ang locksmith at nadiskubre na 22 katao lang ang napatay niya. Ang kabuuang bilang ng namamatay ay nasa 23. Ngunit itinanggi ng pumatay ang responsibilidad para sa isa sa mga babae. Iminumungkahi ng paghahayag na ito na maaaring may isa pang mamamatay tao sa lungsod. Bago mas malalim ang pagsasaliksik ng teenager sa paghahayag na ito, dumating si Detective Kim kasama ang mga opisyal upang i-escort ang mga crazy dog pabalik sa bilangguan. Pakiramdam na pinagtaksilan, ang mga kriminal ay dismayado dahil direktang ipinadala sila ni Gutak sa kulungan nang hindi binabawasan ng kanilang mga sentensya. Pagkaraan ng ilang araw, pinagsabihan ni Commissioner Gu-hyun ang kanyang nasasakupan. Isang batang babae ang pinatay sa kanyang presinto, at sa kabila ng kanyang pagtawag sa pulisya para sa tulong bago mamatay, dumating ang mga katulong makalipas ang 4 na oras, na pagtantong kailangan niyang muli ang mga crazy dog upang mahuli ang pumatay. Tinawag ni Gu-hyun si Gutak at inutusan siyang tipunin ang koponan. Nakilala ni Gutak ang mga kriminal sa bilangguan, sa kabila ng kanilang galit kay Gutak dahil sa pagtataksil sa kanila noon. Nag-aatubili silang sumang-ayon na tulungan siya sa isa pang kaso, umaasang tutuperin niya ang kanyang salita sa pagkakataong ito. Ang Crazy Dogs ay nagtitipon sa abandonadong simbahan, kung saan isiniwalat ni Miyang na sila ay magiging mga miyembro ng Seoul Police Special Crime Investigation Unit. Ang kanilang gawain ay imbestigahan at lutasin ang mga kaso na hindi magawa ng mga frontline officer sa iba't ibang dahilan. Kapag nahuli na nila ang salarin, babalik sila sa bilangguan. Gayunpaman, kung ang pulisya ay nangangailangan ng kanilang kadalubhasaan para sa isa pang kaso, sila ay palalayain at muling isa sa kilos. Sa bawat mahuhuling kriminal, ang kanilang mga sentensya ay mababawasan, at kapag ang kanilang sentensya ay umabot sa 0, sila ay bibigyan ng kalayaan gaya ng ipinangako. Walang pagkaantala, ang koponan ay inihatid sa kapitbahayan kung saan nangyari ang pagpatay. Ipinaliwanag ni Miyang ang mga crazy dogs sa kung ano ang natuklasan ng pulisya sa ngayon. Pauwi na ang biktimang si So Young pagkatapos ng kanyang shift nang sunggaban siya ng salarin na si Yang Sechul at nawala ng malay. Nagawa niyang dukutin siya at ikulong sa loob ng 3 minuto na nagpapahiwatig na sinusubaybayan niya ang mga galaw nito malapit sa kanyang tirahan. Bukod pa rito, iminumungkahi ng kanyang katumpakan na hindi ito ang kanyang unang pagkakasala. Nang ihatid siya sa kanyang tahanan, pinaulanan siya ng matinding pambubugbog hanggang sa muling mawala ng malay. Kasunod nito, kinaladkad niya siya sa banyo, kung saan siya namatay. Kung saan brutal niyang pinatay siya at hiniwa ang katawan nito sa mahigit 300 piraso. Nararamdaman ni Gutak at ng Crazy Dogs na may mali. Kung alam ng mamamatay tao na tumawag ang babae sa mga pulis, hindi sana siya nag-aksaya ng oras sa paghihiwalay ng katawan nito sa 300 piraso. Ibinunyag ni Gutak na ipinaalam sa kanya ng forensic department na hindi pa bata ang natagpo ang bangkay, ngunit isa pang batang babae na kinilalang si Jane Doe. Bukod dito, nawawala ang mga organo ng biktima na nagpapahiwatig na ito ay isang senaryo ng trafficking ng organ. Habang pinapaliwanag ito, napansin ni Gutak ang mga marka sa sahig na nagmumungkahi na may nadrag. Sa karagdagang pagsisiyasat, natuklasan niya ang isang nakatagong refrigerator na puno ng mga bahagi ng katawan ng tao.
Kinukumpirma ng paghahayag na ito sa team na may kinakaharap silang kasong organ trafficking at kung hindi pa napakabata ng pumatay, maaaring buhay pa siya. Bago mahuli ang kriminal, ang koponan ay inuuna ang pagtiyak sa kaligtasan ng dinukot na batang babae. Samantala, ipinaalam ni Churchill sa kanyang kliyente na ang produkto ay sariwa pa na nagpapahiwatig na siya ay buhay. Nang walang pag-aaksaya ng anumang oras, kumikilos ang mga crazy dogs. Ni-review ni Mi Young at Jong Moon ang CCTV footage ng kalye. Natuklasan ng isang bagay na kakaiba, nakita ng isang lalaki si So Young na dinukot ni Churchill na nagmumungkahi na maaaring siya ang kasabwat ng mamamatay tao. Sa ibang larangan, nakatagpo ni Gutak ang isang tiwaling tagayusig na kilala sa pagtanggap ng mga suhol mula sa mga organisasyong kriminal, sinasamantala ang pagiging lasing ng tagayusig. Pinawalan siya ng kakayahan ni Gutak at kinuha ang lokasyon ng organ trafficking ring na nasuhulan sa kanya. Samantala, si Gutak ay si Tesoo ay namagitan sa isang tindahan ng serbisyo sa telepono na hinarap at pinasuko ang mga magnanakaw bago ibinaling ang kanyang atensyon sa may-ari ng tindahan. Nagtatanghal ng burner phone na nakuhang muli mula sa pinangyarihan ng krimen, pinindot ni Tesoo ang may-ari ng tindahan upang ibunyag ang impormasyon tungkol sa gumagamit nito. Dahil sa takot sa kanyang buhay, ibinigay ng lalaki kay Tesoo ang lokasyon ng isang gang na kilala sa pagrerehistro ng mga burner phone at pagsali sa human trafficking. Samantala, muling humingi ng tulong si Wong Chol sa lokal na thug na si Cholju. Nag-aatubili, tumawag si Cholju sa isang dealer ng organ na nagkukunwaring interes na ibenta ang kanyang kidney. Di nagtagal, nakilala ng isang miyembro ng organ trafficking ring si Cholju sa kalye at ini-escort siya sa isang lokasyong kontrolado ng isang gang. Bago makapagpatuloy ang mga magnanakaw sa kanilang operasyon, nakialam si Wong Chil na inutusan silang itigil ang isang awayan sa pagitan nila. Sa kabila ng matinding lakas ni WG, nakipaglaban siya sa napakaraming mga tulisan. Nang malapit na siyang ma-overwhelm, dumating ang Gutak na may hawak na silindro ng gas at lighter na nagbabantang mag-apoy sa lugar na hinihingi niya. Nanlamig ang pagsisiwalat ng may-ari. Kung saan, nataranta, ibinunyag ng thug ang address ng workshop kung saan nagpapatakbo si Churchill. Makalipas ang ilang sandali, ang lahat ng mga crazy dogs ay nagtitipon sa lokasyon, bawat isa ay natagpuan ito sa kanilang sariling paraan. Samantala, habang patuloy na sumisigaw si So Young, hinampas siya ni Churchill sa ulo gamit ang isang metal rod na naging sanhi ng kanyang pagkawala ng malay. Sumabog ang mga crazy dog sa pagawaan. Mabilis na nawalan ng kakayahan ng mga kasabwat ni Churchill. Sinunggaban ni Wong Chol si Churchill at nagpakawala ng malakas na suntok sa kanya gamit ang parehong pamalo. Sa paniniwalang patay na ang babae, si Gutak ay napuno ng galit lalo na't ang sitwasyon ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang sariling anak na babae. Naghahanda siyang barilin si Churchill, ngunit nang malapit na siya, si So Young ay naglabas ng daing ng sakit na nagpapahiwatig na siya ay buhay pa. Nakahinga ng maluwag si Gut at mabilis na tumawag ng ambulansya. Nahuli ang salarin at pinayuhan siya ni Gut na isaalang-alang ang pagbebenta ng kanyang mata na hindi nasugatan kapag nakalabas na siya sa kulungan. Matapos tuyain ang salarin, nag-headbutt si Gut na nasugatan din ang kabilang mata niya. Matapos madala ang kriminal, nagdahilan si Woon Cheol na gumamit ng banyo. Biglang may human-tong van sa malapit at inagaw siya. Sa kabila ng paghuli ng pulisya sa mga supplier, napakahalagang lansagin ang buong organisasyon ng organ trafficking. Kung hindi, malamang na makakahanap ng mga bagong supplier ang mga nakatataas at magpapatuloy ang operasyon ng maayos. Upang puksain ang organisasyon ng Minsonen, humihingi ng pahintulot si Gutak kay Commissioner Guhyo na gumawa ng mapagpasyang aksyon. Sa kabilang banda, ang dinukot na si Wong Chol ay natagpuan ng kanyang sarili sa isang under construction na gusali. Siya ay natigilan ng matuklasan na ang kanyang sariling amo ang nag-orkestra sa kanyang pagdukot. Pagkatapos ng pakikipagpulong sa kanyang amo, pinalaya si Wong Chil. Gayunpaman, sa kanyang pagbabalik, binati niya si Jong Moon ng may hinala. Nang magtanong si Gutak tungkol sa kanyang kinaroroonan, sinabi ni Wong Chil na naligaw siya sa kakahuyan sa kabila ng kanyang ankle monitor na nagpapahiwatig ng iba. Iginiit niya na lahat sila ay nasa hustong gulang at may sariling privacy. Pagkatapos magsagawa ng pananaliksik, natuklasan ni Gutak na ang pinuno ng kriminal na organisasyon ay si Madam Wang Qiang sa lalong madaling panahon. 7 taon na ang nakalilipas, pumasok siya sa pangangalakal ng human trafficking at agresibong pinalawak ang kanyang mga operasyon na may mababang kita. Sa kasalukuyan, walang makakasali sa human trafficking sa Seoul nang hindi dumaan sa kanya. Tinanong ni Niyong ang isa sa mga dealer tungkol sa kinaroroonan ni Madam Huang, ngunit tumanggi siyang makipagtulungan sa isang babaeng opisyal. Pumasok si Tesoo para isagawa ang interogasyon sa kanyang paraan.
Sa simula ay magalang, tinanong ni Tesoo ang dealer tungkol kay Madam Huang, ngunit nang tanggihan niya ang kaalaman, sinaksak ni Tesoo ang kanyang kamay gamit ang panulat. Sa kabila ng sakit, nananatiling matatag ang lalaki. Tinusok ni Tesoo ang isa pang panulat sa pamamagitan ng kanyang kamay. Gayunpaman ayaw pa ring magsalita ng dealer. Sa wakas, habang nagbabanta si Taeso na sasaksakin ang ikatlong panulat sa kanyang leeg, pumayag ang dealer na makipagtulungan. Matapos makuha ang kinakailangang impormasyon, naghanda ang mga crazy dogs sa pagsalakay sa gusali ni Madam Huang. Gayunpaman, dahil sa kanyang impluwensya sa maraming pulis, dapat silang magpatuloy ng patago. Ang koponan lang, si Commissioner Gu Hyun, isang opisyal na si Cha ng SWAT team ang nakakaalam tungkol sa operasyong ito. Ang gusali ay nagsisilbing hub para sa lahat ng mga ipinagbabawal na aktibidad ni Madam Huang, na may higit sa 100 miyembro ng ring na halos naninirahan doon sa lahat ng oras. Upang mabawasan ang panganib ng pinsala, ang kanilang pangunahing layunin ay mangalap ng ebidensya laban kay Madam Huang para sa pag-aresto sa hinaharap. Pagdating sa gusali, ang koponan ay nagpanggap ng mga tiwaling pulis na nagbabalak na tumanggap ng suhol kay Madam Huang. Isa sa mga tauhan ni Madam Huang ang nag-escort kay Gutak sa kanyang opisina habang ang iba sa team ay nananatiling binabantayan. Nagdahilan si Taeso na bumisita sa banyo kasama ang isang gwardya. Sa pagmamasid sa kaina-hinalang kilos ng mga lalaking nakapaligid sa kanila, napagtanto ni Jongmoon na nalantad sila. Biglang inilunsad ng mga tulisan ng pag-atake sa kanya at kay Wong Chol na nagpapahiwatig na alam ni Madam Huang ang kanilang pagsalakay. Nang marinig ang putok ng baril, nakipag-ugnayan si Taeso kay Miyang upang alertuhan siya tungkol sa sitwasyon. Gayunpaman, bago tumawag si Miyang para sa backup, hinampas siya ni Detective Kim ng pistol na naging sanhi ng kanyang pagkawala ng malay. Pagkatapos ay nakipag-ugnayan siya kay Madam Huang at tiniyak sa kanya na nahawakan niya ang sitwasyon. Samantala, nakaupo si Madam Huang sa security room at kinakausap ang kanyang mga tauhan sa pamamagitan ng speaker. Inutusan niya silang alisin ang mga nanghihimasok. Samantala, dumating ang SWAT team sa lokasyon. Ngunit si Officer Cha pala ay nasa payroll ni Madam Huang. Nang malaman ng ipinangakong gantimpala, ang lahat ng mga thug ay naghahanda upang manghuli at patayin si Gutak at ang kanyang koponan. Habang si Wong Chol ay sinasalakay ng mga tulisan, dumating si Young Moon at namagitan gamit ang isang malaking tanawin bilang sandata upang palayasin ang mga umaatake. Sa gitna ng pagsisikap na iligtas si Wong Chol, si Young Moon ay sinaksak sa likod. Matapos mawala ng kakayahan ng kanilang mga umaatake, inihatid ni Wong Chol si Young Moon sa operation room, kung saan natuklasan nila ang maraming katawan na nakakalat. Inilagay niya si Young Moon sa sahig at nakipagsapalaran sa labas para humingi ng tulong. Samantala, si Officer Cha ay natitisod sa dugo sa pasilyo sa labas ng operating theater at napagtanto na nasa loob ang mga nanghihimasok. Determinado siyang alisin ang mga ito, nagpapatuloy siya sa silid. Habang pinagmamasdan ni Wong Chol ang paglapit ni Officer Cha, naalala niya kung paano siya binigyan ng kanyang amo ng 2 linggo para patayin si Young Moon. Ang kontrata, inihayag niya, ay kinomisyon ng isang individual na ang anak na babae ay isa sa mga biktima ni Young Moon. Kung hindi nagawang patayin ni Wong Chol ang serial killer, papatayin siya ng kanyang amo. Sa kabila ng pag-alam kung ano ang maaaring mangyari, pumasok si Wong Chol sa Operation Theater at nagsimulang labanan ng mga tiwaling miyembro ng SWAT team. Maya-maya, humarap siya kay Officer Cha na may hawak na pistol nang papaputukan na ni Officer Cha. Dumating si Tesoo at mabilis na pinatay ang pistol. Kapag naasikaso na ang SWAT team, sumama sa kanila si Gutak at tinalakay nila ang susunod nilang plano. Sa lahat ng mga labasan at pasukan ay selyado, at ang mga network ng komunikasyon tulad ng internet at mga telepono ay naputol. Ang kanilang tanging paraan upang makalabas ng buhay ay ang kunin si Madam Huang na hostage. Kasunod ng mga tagubili ni Gutak, inilipat ni Tesoo ang kapangyarihan sa VIP elevator. Pinahihintulutan sina Gutak, Wong Chol, at Young Moon na direktang makapasok sa opisina ni Madam Huang, habang dinadala ni Detective Kim si Miyang sa kagubatan upang ilibing siya ng buhay. Nagawa niyang palayain ng sarili at mawala ng malay ang Tik-Tik. Pagkatapos, tinawagan niya si Commissioner Gu Hyun para sa backup. Samantala, kinuha ni Gutak na hostage si Madam Huang, dahilan para umatras ang mga magnanakaw. Gayunpaman, sa pagtataka ng lahat, si Madam Huang ay nagsalita at nag-alok sa kanyang mga tauhan ng deal. Sinabi niya na hindi siya natatakot na mamatay, at idinagdag na ang sinumang pumatay sa mga nanghihimasok ay magiging susunod na boss ng organisasyon. Nang marinig ito, sabay-sabay na sinasalakay ng lahat ng lalaki sa gusali si Gutak at ang Crazy Dogs.
Kahit na ang Crazy Dogs ay higit sa bilang, sila ay lumalaban ng mabangis, ngunit sa huli, bawat isa sa kanila ay nasugatan na nagpapakitang hindi sila makakalabas ng gusali ng buhay. Tulad ng mga bagay na mukhang malungkot, backup na dumating. Nilusob nila ang gusali, habang tinutukan ng baril ang mga tulisan, pinilit silang palayain si Gutak at ang kanyang mga tauhan. Gutak ay nakadama ng isang alon ng kaluwagan dahil sila ay nagbitiw sa kanilang sarili hanggang sa kamatayan. Inaresto si Madam Huang at tuluyang nabuwag ang organ trafficking organization. Kasunod ng matagumpay na pagkumpleto ng misyon, magkasamang hinarap ni Gutak at ng Crazy Dogs ang marami pang ibang kaso. Isang araw, nakatagpo ni Tae-soo si Son Yung sa isa sa kanyang madalas na pagbisita sa ospital. Sa kanilang pag-uusap, inihayag ni Son Yung ang kanyang pagnanais na makilala ang pumatay sa kanyang asawa na pinigilan ng mga pulis. Ipinahayag niya ang kanyang nais na tanungin kung bakit niya pinatay ang kanyang asawa na hindi sangkot sa anumang gawaing kriminal. Dahil sa pagkabalisa, tinanong ni Tae-soo kung maaari niyang patawarin ang mamamatay tao kung talagang pinagsisisihan nito ang kanyang ginawa. Mahigpit na sinabi ni Son Yung na ang pagpatay ay hindi isang pagkakamali ngunit isang krimen at ang mga ganitong krimen ay hindi mapapatawad. Habang nagmumuni-muni si Tae-soo sa kanyang mga aksyon, ipinahayag na siya ang pumatay sa asawa ni Son Yung. Bumalik sa simbahan, ibinahagi ni Youngmoon kay Gutak ang mga detalye ng kanyang pagsisiyasat sa isang bagong kaso. Ayon sa kanyang natuklasan, gumamit ng double-barrel shotgun ang pumatay sa isang mass shooting na kumitil sa buhay ng 6 na tao. Gayunpaman, mayroong isang makabuluhang paghinto sa pagitan ng ika-5 at ika-6 na shot na nagpapahiwatig na ang sniper ay sadyang pinili ang huling biktima. Dalawang katulad na kaso ang naiulat. At sa parehong pagkakataon, ang ika-6 na biktima ay nagtrabaho sa isang kumpanyang tinatawag na Samjin Electric. Higit pa rito, sa parehong mga kaso, ang unang biktima ay isang mahal sa buhay ng huling biktima na nagmumungkahi na tiniyak ng sniper na ang nilalayong target ay hindi aalis sa eksena kapag nakita ang kanilang mahal sa buhay na pinatay. Sa pamamagitan ng CCTV footage, nakita ni Myung ang taxi sa parehong pinangyarihan ng krimen. Sinundan ni Wong Chol ang kotse, at nang huminto ito sa isang intersection, nahuli niya ang salarin. Gayunpaman, nakarinig siya ng putok ng baril sa malapit. Ibinunyag na maling lalaki ang nahuli niya, pinuntirya na ng killer ang susunod niyang biktima. Nagmamadaling pumunta sa eksena, nahanap ni Wong Chol ang pumatay na pinupuntirya ang kanyang huling target. Bago siya makialam, ang ika-6 na biktima ay binaril at patay. Habang naghahanda ang mamamatay tao upang muling magpaputok, siya ay sumisigaw, "Bakit mo ginawa iyon sa amin?" Isinasaad na mayroong higit sa isang taga-baril sa malawakang pagpatay na ito. Hinabol ni Wong Chol ang pumatay ngunit napigilan ito ng isang sugatang biktima na humihingi ng tulong. Sa sandaling iyon, dumating ang kanyang amo, si Du Guang, at ipinaalam kay Wong Chol na lumipas na ang deadline para patayin si Youngmoon. Pagkasabi nito, dinala niya si Wong Chol sa kanyang hideout. Samantala, dumating si Gutak sa pinangyarihan ng krimen at nalaman na 5 ang nasugatan habang ang isa ay patay. Humingi ng tulong si Tae-soo sa kanyang kinakapatid na kapatid, si Hyun-woo, upang tanton ang shooting range kung saan nanakaw ang isang double-barreled na baril. Ibinunyag ni Hyun-woo na nanalo siya sa contract killing business, ngunit binali ni Jang-suk ang kanyang binti bilang parusa. Mukhang nagkaroon din ng mga isyu si Tae-soo kay Jang-suk dahil isiniwalat niya na nakipagkasundo silang hindi na magkikita muli at kung magkikita sila, isa sa kanila ay mamamatay kaagad. Matapos batiin si Hyun-woo sa kanyang bagong buhay kasama ang kanyang kasintahan, umalis si Tae-soo. Habang papunta siya sa hideout, nakatanggap siya ng tawag mula kay Wong Cheol na nagbahagi ng mga huling salita ng pumatay bago ang huling pagpatay. Hindi magawang ituloy ang kaso mismo, hinimok ni Wong Cheol si Tae-soo na hulihin ang salarin sa anumang paraan. Nang maglaon, nilapitan si Tae-soo ng isang dealer na gustong kumuha sa kanya para sa isang hit na trabaho, at ang target ay si Youngmoon. Sa kabila ng mapang-akit na alok ng double pay, tinanggihan nito ni Tae-soo na wala sa laro. Nang subukan ng dealer na makialam, mabilis na ibinaba ni Tae-soo ang kanyang mga tauhan. Sa kasamaang palad, nahuli siya ng mga pulis na nagpapatrolya sa labas na ikinulong sa kulungan dahil sa away. Kapag binisita siya ni Gutak, ibinibigay sa kanya ni Tae-soo ang address kung saan nanakaw ang isang baril. Bukod pa rito, siya si Chol. Sa isang pagkakataon, inuuna ni Tae-soo at Wong Chol ang pagliligtas ng mga inosenteng buhay kaysa sa pag-iisip tungkol sa pagbabawas ng sarili nilang mga pangungusap. Nang wala na si Wong Chol, nananatili sina Gutak at Youngmoon para i-crack ang kaso. Pagdating sa shooting range, natuklasan ng mag-asawa ang CCTV footage na nagpapakilala sa mga salarin, sina Myung-jin at Chang-sik.
Parehong dating manggagawa sa Samjin Electric, mabilis kumilos si Youngmoon, ni-raid ang apartment ni Changsik at dinakip siya. Sa panahon ng interogasyon, inamin ni Young Chansik na si Myungjin ang nag-orkestra sa mga pagpatay at pinilit siyang pumasok sa huling pagbaril. Nagplano siya ng malawakang pagpatay upang ikubli ang anumang nakikitang motibo, sa paniniwalang ililihis nito ang hinala mula sa kanila, na ginagawang mas mahirap para sa pulisya na mahuli. Alinsunod sa kanilang pamamaraan, mayroon pang isang target na natitira. Gamit ang intel na ito, si Kotak ay nagtatakda ng isang bitag. Ginagamit ang target bilang pain para akitin si Myungjin. Kinabukasan, naghihintay sina Gotak at Jungmoon sa parke kung saan planong patayin ni Myungjin ang CEO. Bago pa makakilo si Myungjin, hinarap siya ni Jungmoon. Tinangka ni Myungjin na tumakas ng hostage ng isang batang babae. Ngunit pumagita si Jungmoon. Inaakit siya sa isang emosyonal na pag-uusap. Lumalabas na ang kumpanya ay nahaharap sa problema sa pananalapi dahil sa paglustay ng CEO. Ang ika-6 na biktima ng second at third shootings ay bahagi ng production team at iminungkahi na tanggalin ang 20 part-time na empleyado upang mabayaran ang mga pagkalugi. Sinibak sa pwesto ang manager na biktima ng unang pamamaril. Isinagawa ang planong ito, si Myungjin, na naapektuhan ng desisyong ito, ay nawalan ng trabaho, na humantong sa kanyang kawalan ng kakayahan na tustusan ang mga gastusin sa pagpapagamot ng kanyang asawa. Nakalulungkot, namatay siya, at kinailangan niyang ibigay ang kanyang anak para sa pag-aampon. Kinikilala ni Jungmoon ang sama ng loob ni Myungjin sa kanyang mga kasamahan, pag-unawa sa kanyang sakit, gayunpaman, binibigyang diin niya na hindi nito binibigyang katwiran ang pagkuha ng mga inosenteng buhay, dahil nahaharap din sila sa mga pakikibaka na katulad ng sa kanya. Sa isang sandali ng kahinaan, dinisarmahan ni Jungmoon si Myungjin. Si Kotak, kasama si Myung at iba pang mga opisyal, ay dumating upang hulihin si Myungjin. Bukod pa rito, inaresto ang CEO dahil sa pang-hold up. Nang maglaon, nakatanggap si Gotak ng tawag mula kay Prosecutor J1 na humiling ng isang pulong. Alam ni J1 ang Special Crime Investigation Unit at nagpahayag ng interes na sumali sa kanila. Ipinaliwanag niya na nais niyang tiyakin na ang lahat ng narestong kriminal ay makakatanggap ng kaukulang parusa. Habang sila ay napupunta sa opisina ng taga-Yusig. Nang tanggihan ni Gotak ang kanyang kahilingan na sumali sa team, inihayag ni Jaewon ang kaalaman tungkol sa mga kriminal sa Special Investigation Unit at ang kanilang mga koneksyon sa nakaraan ni Gotak. Pinayuhan niya si Gotak na muling isaalang-alang ang kanyang alok na nagpapahiwatig na maaaring may magkaparehong benepisyo sa kanilang pakikipagtulungan. Ipinapahiwatig na maaaring magkaroon ng kapwa-benepisyo sa kanilang pakikipagtulungan. Samantala, muling inutusan ni Dagwang si Weng Kiao na alisin si Yunmeng, ngunit tumanggi si Weng Kiao. Sa kabila ng pasasalamat sa kanyang amo sa pagtrato sa kanya na parang pamilya at pagbibigay ng marangyang pamumuhay na dati niyang ninanais, naiintindihan na niya ngayon na ang karangyan ay hindi kinakailangang magbigay ng magandang buhay. Nagmumuni-muni sa mga pagpatay na ginawa niya. Inamin ni Wong Cheol na hindi siya nakatulog ng maayos sa loob ng maraming taon at naghahangad ng kapayapaan ng isip. Kapag tinanggihan niya ang utos na patayin si Yoon-moon, gumawa ng Gwaeng Ops na ilibing siya ng buhay sa kabilang side, New Yoon whereabouts. Salamat sa kanyang ankle monitor, ang team ay kumikilos para hanapin ang nawawala nilang miyembro. Samantala, si Wang Chol ay nagtangkang tumakas sa pamamagitan ng pagsasakal sa driver, ngunit ang kanyang amo, si Du Kwang, ay sumuko sa kanya gamit ang isang golf club na naging sanhi ng kanyang pagkawala ng malay. Pagkatapos ay dinala ni Du Kwang si Wang Chol sa isang lokasyon sa bundok na nagbabalak na ilibing siyang buhay. Matapos siyang ihagis sa hukay, inihagis ni Do Kwang ang kanyang singsing sa loob, na sumisimbolo sa pagtatapos ng kanilang pagkakapatiran. Habang inililibing ng buhay ng mga alipors ni Do Kwang si Wang Chol, nahuli sila ni Gotak na nasubaybayan ng signal ng ankle monitor sa bundok. Habang si Gotak ay nagtatanong sa magnanakaw, si Wang Chol ay mahimalang nakatakas mula sa kanyang libingan. Sinagot niya ang isang tawag mula kay Do Kwang na nagpahayag na sinadya niyang iwanan ng lupa upang tulungan ang pagtakas ni Wang Chol. Inayos ni Do Kwang ang dapat na kamatayan ni Wang Chol upang protektahan siya mula sa individual na nag-utos sa pagkamatay ni Young-moon na nagpapahintulot sa kanya na magtago. Pinayuhan ni Do Kwang si Wang Chol na magpatuloy sa pagtatrabaho para sa kanyang koponan at magtago kung gusto niyang mabuhay. Habang nakikipag-usap si Do Kwang kay Wang Chol sa telepono, may humantong sasakyan sa harap niya. Matapos ipadala ang driver, tinambangan ng mga salarin si Do Kwang, pinahirapan siya bago siya nawala ng malay. Narinig ni Wang Chol si Do Kwang sa telepono. Sinabi niya sa salarin na babayaran niya ang pananaksak sa kanya dahil si Do Kwang ay parang kapatid ni Wang Chol. Nakiusap siya kay Gotak na iligtas siya.
Ang pagbanggit ng backstabbing ay nagmumungkahi ng isang pag-aalsa sa loob ng organisasyon ni Do Kwon. Hinala ng team na isa sa mga underbosses ang nag-orkestra sa pagdukot. Upang matukoy ang salarin, gumawa ng plano si Weng Chu. Nagpadala siya ng mensahe sa 10 underbosses na nagsasabi na may mahalagang anunsyo si Do Kwon at kailangan ng kanilang presensya. Kapag nagtitipon ng lahat sa tirahan ni Do Kwon, pumasok si Weng Chu at ipinaliwanag na hindi nakarating si Do Kwon dahil sa mga personal na bagay. Kaya siya na lang ang magho-host ng tanghalian. Ang tunay na intensyon ni Wong Chol ay obserbahan kung sino ang dumedalo nang wala ang kanilang kanang kamay. Ang loika ay ang sino mang dumukot kay Do Kwon ay dapat na ang kanilang kanang kamay ay nagsagawa ng gawain, at ang individual na iyon ay malamang na nagbabantay kay Do Kwon sa kanyang pagkawala. Layunin ng diskarteng ito na paliitin ng mga sospek. Gamit ang pamamaraang ito, inalis ni Wong Chol ang 4 na underbosses mula sa hinala. Ang mga natitira ay alinman sa mga bagong recruit o hindi kumikilos bilang kanang kamay. Pagkatapos ay gumamit si Wong Chol ng isa pang taktika. Ipinaalam niya sa mga underbosses na nag-utos si Do Kwon ng 30% pagtaas sa mga buwis. Ang balitang ito ay ikinagalit ng mga underbosses na naniniwalang ito ay isang direktiba mula mismo kay Do Kwon. Gayunpaman, ang isang underboss, si Sun Moon Ki, ay nananatiling composed dahil alam niyang hindi maglalabas ng ganoong utos si Do Kwon. Pinagmamasdan ng ngisi ni Moon Ki, naisip ni Wong Chol na siya ang may kasalanan. Nang matukoy si Moon Ki bilang ang may kasalanan, hinarang ni Gutak ang kanyang pag-uusap sa telepono. Nang marinig niyang binanggit niya si Do Kwon sa isang bodega, ang impormasyong ito ay nagbibigay ng lead para sa kanilang rescue mission. Ang mga crazy dogs ay mabilis na nakarating sa bodega at natagpuan lamang na nawawala si Do Kwon. Ilang sandali pa, nakaharap sila ng mga tulisan na ipinadala ng kanang kamay ni Moon Ki, si Dong Sik. Lingid sa kaalaman ni Moon Ki, may plano si Dong Sik na alisin siya at kunin ang kontrol sa organisasyon. Napagkakamalang kaalyado ni Moon Ki ang mga crazy dogs, nagsimula ng away ang mga kawatan ni Dong Sik. Gayunpaman, ipinakita ng aming mga bayani ang kanilang mga kahangahangang kakayahan sa pakikipaglaban at matagumpay na natalo ang bawat kalaban. Sa panahon ng scuffle, nasira ang telepono ni Tae-soo. Sinagot ni Wong Chol ang isang tawag sa isa sa mga telepono ng thug at ipinaalam kay Dong Sik na ang kanyang mga tauhan ay natalo. Sa paghadlang sa kanyang mga planong kontrolin ng Seoul, sa galit, binasag ni Dong Sik ang kanyang telepono at nagpa siya na ilibing si Do Kwon bago tumakas sa bansa. Samantala, nagkamalay si Do Kwon at natuklasan ng telepono ng kanyang driver sa trunk na dati niyang itinago sa kanyang bulsa. Nakipag-ugnayan siya kay Gutak sa kanyang pribadong numero at agad na humingi ng tulong. Hinanap ni Gutak ang kinaroroonan ni Do Kwon, ngunit ang kalsada ay puno ng maraming itim na sasakyan. Nahihirapan siyang kilalanin ang sasakyan ni Dong Sik. Kasunod ng mga tagubili ni Gutak, sinira ni Do Kwon ang isa sa mga taillight na nagbibigay daan kay Gutak at Wong Chol na makita ang kotse. Sinimulan ni Wong Chol ang isang pagtugis, ngunit nakatakas si Dong Sik sa pamamagitan ng pagdudulot ng masikip na trapiko sa intersection, na nakita ang isang kalapit na bisikleta. Mabilis na lumukso si Yoong Moon at humabol, sa kalaunan ay naging sanhi ng pagbangga ng sasakyan ni Dong Sik. Matagumpay na nailigtas ni Yoong Moon si Do Kwon, na agad na kinilala siya bilang serial killer na inatas ang alisin niya. Nang samantalahin ng pagkakataon, kumuha si Do Kwon ng kutsilyo sa kotse at nilaslas ang braso ni Yoong Moon. Bago siya makapagdulot ng karagdagang pinsala, si Wong Cheol ay namagitan at pinipigilan si Do Kwon na magpatuloy. Nagdadalamhati si Do Kwon na wala sa mga ito ang mangyayari kung naalis si Yoong Moon gaya ng binalak ni Wong Cheol. Sa kabila ng pagpasyang huwag patayin si Yim Moon, binalaan ni Do Kwon si Wong Chol na bantayan ang kanyang likuran, na nagpapahiwatig na ang panganib ay palaging nasa likuran niya. Pagkatapos ng kaso, ang mga crazy dogs ay ibinalik sa bilangguan. Isang araw, nilapitan ni Miyang si Tae-soo at ipinaalam sa kanya na nahanap na nila si Jang Dae. Handa si Tae-soo na harapin siya dahil sa kapabayaan niyang magpadala ng pera kay Son Young. Gayunpaman, nalulungkot siya nang malaman na pinatay si Jang Dae. Sa sobrang kalungkutan, napaiyak siya nang makita ang kanyang katawan. Ipinaalam ni Gutak kay Tae-soo na natuklasan ng mga otoridad ang sandata ng pagpatay sa pinangyarihan, na nangangahulugang mahuhuli nila ang salarin sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, nagdududa si Tae-soo sa kadalian ng paghuli sa mamamatay tao. Sa pagmamasid kung paano ekspertong tinarget ng pumatay ang mga art area ni Jang Dae para mapakinabangan ang pagkawala ng dugo nang hindi nag-iiwan ng ebidensya, napagpasyahan ni Tae-soo na ang salarin ay isang profesional na walang iniiwan na bakas. Kinumpirma ng mga resulta ng forensic ang mga hinala ni Tae-soo. Ang mamamatay tao ay ipinahayag na walang iba kundi ang kanyang kinakapatid na kapatid, si Hyun-woo.
Gayunpaman, ang sitwasyon ay tumatagal ng kakaiba nang dumating ang koponan sa bahay ni Hyunwoo kasunod ng balita ng kanyang pagpapakamatay. Nagpahayag ng hindi paniniwala si Taeseo sa pagiging pumatay ni Hyunwoo kay John Dae na binanggit ang kawalan ng kasanayan ni Hyunwoo sa isang kutsilyo. Ang katumpakan ng pagpatay kay John Dae ay nagmumungkahi ng gawain ng isang bihasang tao sa kutsilyo na pinaniniwalaan ni Taeseo na hindi si Hyunwoo. Napansin ni Gutak ang mga hinala ni Taeseo at nagtanong tungkol sa kanila. Ngunit hinimok siya ni Taeseo na umiwas sa kaso. Binalaan niya si Gutak na ang kanyang pakikilahok ay magdadala ng higit pa sa mga saksak ng kutsilyo na nagpapakita na maaaring may matinding panganib sa hinaharap. Nagsasagawa ng sarili niyang pagsisiyasat, nilapitan ni Taeseo ang isang lalaking responsable sa pag-aayos ng mga kontrata ng pagpatay at pakikipag-ugnayan sa mga dealer para kumuha ng mga hitmen na inaalala ang babala ni Hyunwoo na umiwas kay Jong-suk. Pinaghihinalaan siya ni Taeseo ng pagkakasangkot sa mga pagpatay. Gayunpaman, sinabi ng lalaki na hindi niya alam ang tungkol sa hitman dahil nagpalista siya sa isang dealer na nagngangalang Dong-sik upang kumuha ng tamang tao para sa trabaho. Gamit ang impormasyong ito, sinusubaybayan ni Taeseo si Dong-sik sa isang club. Sa sorpresa ni Taeseo, si Dong-sik ay ang parehong individual na dating lumapit sa kanya upang isagawa ang pagpatay kay Jong-moon. Sa isang maigting na paghaharap, tinanong ni Taeseo si Dong-sik sa kanyang silid. Dahil sa pagpapahirap para kumuha ng impormasyon, hinihiling niyang malaman ang koneksyon sa pagitan ng kaso ni Young-moon, pagkamatay ni Jang Dae, at pagkamatay ni Hyunwoo. Ibinunyag ni Dong-sik na inutusan siyang kunin si Taeseo bilang hitman para sa pagpatay kay Young-moon. Nang tumanggi si Taeseo, inarkila niya si Jong-suk sa trabaho. Hinala ni Dong-sik si Jong-suk sa pagpatay kay Jang Dae sa paniniwalang ang kanyang kadalubhasaan ay tumutugma sa paraan ng kamatayan. Pinapayuhan si Taeseo na lumayo sa sitwasyon, iminumungkahi ni Dong-sik na hayaang patayin ni Jong-suk si Young-moon upang maiwasan ang karagdagang pagdanak ng dugo. Habang sinusuri ni Gutak at ng kabataan ang apartment ni Hyunwoo, natuklasan nila ang mga tumalsik na dugo. Ito ay nagpapahiwatig na ang kanyang pagkamatay ay hindi sa pamamagitan ng pagbitay, ngunit isang homicide. Samantala, nirepaso ni Jong-moon ang CCTV footage mula sa opisina ni Jong Dae nang pumasok ang isang grupo ng mga thug upang patayin siya. Nanghihimasok si Wong Cheol at umatake para maligtas si Young-moon muli. Sa paghihinala sa mga thug na ipinadala ni Do Kwang, dumating si Wang Chul at Young-moon sa kanyang opisina upang magtanong tungkol sa individual na nag-utos ng pagpatay kay Young-moon habang nananatili sa labas si Young-moon. Sumama si Wang Chul kay Do Kwang sa kanyang opisina at tinanong siya tungkol sa kliyente. Itinanggi ni Do Kwang ang kaalaman sa taong nasa likod ng utos. At saka, iginiit ni Do Kwang na tinapos na niya ang kontrata na nagpapahiwatig na wala siya sa likod ng naunang pag-atake. Nagiging maliwanag na ang pag-atake ay isang daya para paghiwalayin si Wong Chol kay Young-moon. Habang nakatayo si Young-moon sa labas, isang estranghero ang nagkunwaring hindi sinasadyang engkwentro para lang saksakin siya sa tiyan. Si Young-moon, na napagtanto na siya ay dumudugo, ay bumagsak sa lupa. Isinugod siya ni Wong Chol sa ospital. O ang kanyang buhay ay naligtas. Kapansin-pansin, ang talam ng salarin ay nakalampas sa baga ni Jong-moon ng 3 sentimetro lamang. Kung natama nito ang target, si Jong-moon ay nasawi kaagad. Higit pa rito, iniwan ng salarin ang kutsilyo sa pinangyarihan na may mga fingerprints ni Wong Chol na nagpapahiwatig na kung si Jong-moon ay namatay, si Wong Chol ay naaresto para sa kanyang pagpatay. Dinala ni Taeseo si Gutak sa apartment ni Dong-sik para maghanap ng higit pang impormasyon. Natuklasan lamang na patay na si Dong-sik dahil sa overdose ng droga. Maliwanag na ang parehong mamamatay tao na pumatay kay Hyunwoo ang nagsagawa ng pagkamatay ni Dong-sik na kahawig ng isang self-harm act. Napagtatanto na dapat niyang harapin si Jong-suk para wakasan ang kaguluhan, na decipher ni Taeseo ang isang mensahe sa telepono ni Dong-sik. Ibinunyag ang lokasyon kung saan niya makikilala si Jong-suk. Nakilala si Jong-suk sa tabing ilog, tinanong siya ni Taeseo tungkol sa kung sino ang gustong patayin si Young-moon. Iginiit ni Jong-suk na ginagawa lamang niya ang mga gawain at hindi alam ang mga pagkakakilanlan ng kliyente. Nang tanungin siya ni Taeseo tungkol sa mga motibo sa likod ng pagkamatay ni Jang Dae at Hyunwoo, napagtanto ni Jong-suk na nagtago si Dong-sik ng impormasyon mula sa kanya. Nanghihinayang siya na kailangan niyang patayin si Dong-sik ng walang dahilan. Pagkatapos ay isiniwalat ni Jong-suk na pagkatapos tanggihan ni Taeseo ang kontrata para patayin si Young-moon, iniutos ng kliyente ang kanyang pagpatay, kung saan kinuha si Jong-suk upang isagawa ang trabaho. Habang nag-uusap sila, isang thug na nakabalat kayo bilang isang doktor ang pumasok sa silid ni Young-moon na may layuning patayin siya, tulad ng pagtatangka niyang mag-iniksyon ng lason sa foregrip ni Young-moon.
Nang hihimasok si Wong Chi-ol, nagpasimula ng pakikibaka. Sa una, ang thug ay nakakuha ng kalamangan, ngunit sa lalong madaling panahon si Wong Chol ay tumalikod sa pamamagitan ng paghatid ng walang humpay na mga suntok sa mukha ng thug, sa kalaunan ay nakontrol ang sitwasyon. Bilang pagsunod sa kanilang kasunduan na puksain ng isa't isa sa tuwing sila ay magkukros ng landas, sina Tae-soo at Jang-suk ay nakikibahagi sa isang matinding labanan. Parehong mga bihasang mamamatay tao at mukhang pare-parehong tugma. Si Jang-suk ay may hawak na kutsilyo, hiniwa ang braso ni Tae-soo. Ngunit nagawa ni Tae-soo na pigilan ang kanyang huling pag-atake gamit ang isang crate. Nang samantalahin ng isang pagkakataon, kinuha ni Tae-soo ang isang matulis na tipak na kahoy at hinampas si Jang-suk sa ilalim ng kanyang mga braso, bago naghatid ng nakamamatay na saksak sa kanyang tiyan. Habang nagsusumamo si Jang-suk kay Tae-soo na wakasan ang kanyang buhay, nagbabala na ang pagliligtas sa kanya ay magreresulta lamang sa mas maraming kamatayan. Pinipigilan ni Tae-soo ang kanyang emosyon. Nag-aalangan siyang patayin ng taong kinalakihan niya na nawala na ng 2 miyembro ng pamilya. Gayunpaman, sa harap ng walang humpay na determinasyon ni Jang-suk, at ubili na tinanggap ni Tae-soo na wala siyang pagpipilian kundi wakasan ang buhay ni Jang-suk. Pagkatapos ng matinding pagtatagpo, si Tae-soo ay nagpakawala ng isang nakakatakot na hiyaw, na nagpakawala ng kanyang nakakulong na galit, pagkabigo, at kalungkutan sa pagkawala ng mga itinuturing niyang pamilya. Mamaya ng gabing iyon, hinanap niya si Sun Young na nakasalubong niya sa kalye. Inihayag ni Sun Young na isang social worker ang bumisita sa kanya kamakailan at ipinaalam sa kanya ang tungkol sa isang bank account sa kanyang pangalan. Ang pera na iniutos ni Tae-soo kay Jang Dae na ilipat sa bank account ni Sun Young ay talagang pumapasok buwan-buwan at pagkatapos ng 2 taon, ito ay naging malaking halaga. Dahil sa isang lumang address, hindi natanggap ni Sun Young ang mga abiso ng bangko tungkol sa account na napagtanto na hindi siya nilinlang ni Jang Dae at tapat na sinunod ang kanyang mga tagubilin upang suportahan si Sun Young. Napuno ng emosyon si Tae-soo, nang gabing iyon, napaiyak siya. Nahaharap sa parehong sakit at pagdurusa na minsan niyang ginawa sa mga pamilya ng lahat ng mga biktimang pinatay niya. Sa paggising ni Jung-moon, naalala niya kung paano niya binayaran ng isang pribadong tiktik upang mahanap ang isang taong inupahan niya 2 taon na ang nakakaraan upang bumubuntot sa kanya. Determinado na malaman ang katotohanan, mabilis na nagpalit ng damit si Jung-moon at nagtungo sa tirahan ng lalaki. Nang tanungin ang tungkol sa ebidensya, kinumpirma ng lalaki ang pinakamatinding takot ni Jung-moon. Siya nga ang serial killer na responsable sa pagkamatay ng lahat ng babaeng iyon. Gaya ng itinuro, sinusubaybayan ng pribadong detective si Young-moon at naobserbahan itong umaalis sa kanyang tirahan tuwing Martes na sinundan ng pagpulot sa kanyang target. Sinundan niya ang target sa bahay niya at makalipas ang eksaktong 1 oras, aalis siya sa bahay niya. Nang walang pagbubukod, ang bawat taong sinundan ni Jung-moon ay namatay. Higit pa rito, ibinunyag ng tiktik na ang huling biktima ni Jung-moon ay anak ng isang lead detective at pagkatapos ng kanyang pagpatay, umamin sa kanya si Jung-moon. Nabalitaan ni Gutak na sumunod kay Jung-moon mula sa ospital, ang lahat ng ito, sa wakas ay nabunyag na si Young-moon ang pumatay sa anak ni Gutak at alam na ni Gutak ang tungkol dito. Naubos ng isang pagnanais para sa personal na paghihiganti, inilaan ni Gutak na maghayganti sa kanyang sariling mga kamay. Gayunpaman, ang pag-angkin ni Young-moon na hindi naaalala ang paggawa ng anumang mga pagpatay ay nag-iwan kay Gutak sa isang dilema. Pinalaya niya si Young-moon sa kulungan para mabantayan siyang mabuti at alamin ang katotohanan. Nang marinig ang pag-uusap ni Young-moon at ng detective, nakumbinsi si Gutak sa kasalanan ni Young-moon. Dahil sa desperasyon para sa hustisya, naghahanda siyang harapin si Young-moon at wakasan ang kanyang buhay. Gayunpaman, bago siya makakilos, dumating si Miyang kasama ang kanyang mga gwardya upang ibalik si Young-moon sa ospital. Sa kabilang banda, si Prosecutor Jae-won ay sumali sa Special Crime Investigation Unit na ginagampanan ng tungkulin ng pag-uusig sa mga kaso na nalutas ng koponan ni Gutak. Nagtapat siya kay Miyang na isiniwalat na siya ang pangunahing tagayusig sa kaso ni Jung-moon. Bago ang serye ng mga sunod-sunod na pagpatay, pinatay ni Jung-moon ang 2 magnanakaw na pumatay sa kanyang mga magulang sa panahon ng pagnanakaw. Ang traumatikong insidente na ito ay gumising sa isang natutulog na psychopathic na bahagi sa loob niya. Sa una, ang mga detective ay naniniwala na ito ay isang gawa ng pagtatanggol sa sarili hanggang sa natuklasan nila ang pinangyarihan ng krimen kung saan ang mga magnanakaw ay brutal na pinatay. Dahil sa resulta ng kanyang psychiatric evaluation na nagpapakitang siya ay isang psychopath, tinanggihan ni Jae-won ang warrant at pinakawalan si Jung-moon. Sa paniniwalang kailangan niya ng psychiatric treatment, gayunpaman, nang si Jung-moon ay nagsimulang gumawa ng sunod-sunod na pagpatay, si Jae-won ay nakaramdam ng matinding pagkakasala at pananagutan.
Sa huli ay nagbitiw siya sa kanyang posisyon bilang isang tagayusig na pinanagot ang kanyang sarili sa pagpapalaya kay Im Moon. Nagtapat si Jae-won kay Min Young, ipinaliwanag na sumali siya sa koponan dahil hindi niya kayang gawin muli ang parehong pagkakamali. Sa kabilang banda, hinarap ni Gutak si Young-moon sa silid ng ospital na nag-aantok ng baril na may layuning patayin siya. Dito napagtanto ni Young-moon na ang pangunahing detective na ang anak na babae ay pinatay niya ay walang iba kundi si Gutak mismo. Sa pagharap sa katotohanan ito, nag-aalok si Young-moon kay Gutak ng dalawang pagpipilian, maaaring tulungan siyang matuklasan ang katotohanan o hilahin ang gatilyo at wakasan ang kanyang buhay. Pagkatapos ng maraming deliberasyon, pinili ni Gutak na bigyan ng pangalawang pagkakataon si Young-moon. Walang pagkaantala, sinimulan ni Gutak at Young-moon ang kanilang investigasyon. Kasunod ng mga lead, dumating sila sa tirahan ng isang psychiatric na doktor, si Mr. Kim Dong-ho, na dating gumamot kay Young-moon. Samantala, ang serial killer na responsable sa pagkamatay ng anak ni Commissioner Go Hyun ay natagpuang patay sa kanyang selda mula sa isang tila pagpapakamatay. Sa pagsusuri sa katawan, pinaghihinalaan ni Mi Young ang foul play. Sa pagbanggit sa direksyon ng lubad na ginamit sa pagkakasakal, humiling si Mi Young ng autopsy upang kumpirmahin ang kanyang mga hinala, ngunit tumanggi ang tagayusig na nangangasiwa sa kaso. Na nagsasabi na mayroon siyang utos mula sa mas mataas na awtoridad na i-cremate ang bangkay. Malinaw na nanalo si Jay ng mga binhi ng pagdududa sa kanyang isipan tungkol kay Commissioner Go Hyun na inihayag na siya ang huling taong bumisita sa serial killer bago siya mamatay. Nang pinindot ni Mi Young ang mga detalye, inamin ni Commissioner Go Hyun ang pagpatay sa serial killer. Binibigyang katwiran niya ang kanyang mga aksyon sa pamamagitan ng pag-angkin na ang lalaki ay hindi nagpakita ng pagsisisi sa kanyang mga krimen at nagbanta pa na papatayin siya kapag nakalaya mula sa kulungan. Tinanong ni Mio ng commissioner tungkol sa kung bakit siya ang pinili niya para pamunuan ng Special Crime Investigation Unit. Bilang tugon, pinuri ni Commissioner Go Hyun ang katalinuhan at ambisyon ni Mio, ngunit itinatampok din niya ang hilig nitong manatili sa sarili niyang bubble. Iminumungkahi niya na ang mga individual na tulad niya na nakasanayan sa isang mundo kung saan ang lahat ay abot kamay nila ay hindi konektado sa mga katotohanang kinakaharap ng mga ordinaryong tao. Higit pa rito, ang mga individual na tulad niya ay hindi inuuna ang iba dahil sila ay masyadong nakatutok sa paghabol sa kanilang sariling mga ambisyon. Hindi nila pinapansin ang mga kagustuhan at pangangailangan ng iba. Ang mga masasakit na salita mula sa kanyang nakatatanda ay lubhang nasugatan kay Mi Young. Dahil dito, nagpasya siyang makipagtambal kay Jae-won. Dati, nilapitan siya ni Jae-won at isiniwalat ang kanyang intensyon na sumali sa team para lansagin ito. Iminungkahi niyang tulungan si Mi Young sa pagkamit ng kanyang mga layunin na iniaalok ang kanyang sarili bilang kanyang susi sa tagumpay bilang kapalit. Sa kabilang banda, hinanap ni Gutak at Jong-moon si Dr. Dong-ho sa kanyang tirahan. Nang makita si Jong-moon, sinubukan ni Dr. Dong-ho na tumakas, ngunit nahuli siya ni Gutak. Dahil alam niyang sinusubukan siyang patayin ni Hao Gutak dahil sa kanyang larong paninisi, nagpasya si Jong-moon na huwag nang magtiwala sa kanya. Determinado na ihayag ang katotohanan ng nakapag-iisa, gumamit siya ng stun gun para mawalan ng kakayahan si Gutak. Matapos iwan si Gutak, inilagay ni Young-moon ang doktor sa isang sasakyan para lamang matuklasan na naturukan siya ng pampakalma. Pagkatapos ay sumuko siya sa kawalan ng malay na nagpapahintulot kay Dr. Dong-ho na dukutin siya. Samantala, pilit na pinipigilan ni Gutak ang kanyang galit sa pagtataksil ni Young-moon. Bumabalik siya sa simbahan, binaligtad ang lahat sa pagsisikap na mailabas ang kanyang pagkabigo. Di nagtagal pagkatapos, hinarap siya ni Mi Young na ipinaalam ni Jae-won tungkol sa magkakaugnay na nakaraan ni Gutak, Tae-so, at Mi Young. Alam ni Wan Chael at Yoon-moon na si Yoon-moon ang responsable sa pagkamatay ng kanyang anak. Inakusahan niya si Gutak ng pagkuha kay Do-gwang at Do-sik para patayin si Yoon-moon. Nakangiti, kinikilala ni Gutak ang mga akusasyon. Nagsimula ito 2 taon na ang nakakaraan. Si Gutak ay isang matuwid na opisyal ng pulis na hindi kailanman tumanggap ng suhol. Sa panahong iyon, ini-interview siya tungkol sa serial murder case na iniimbestigahan niya. Kasunod ng pagkamatay ng ika-14 na batang babae, natuklasan ng pulisya na ang kanyang katawan ay pinunasan ng alkohol upang mabura ang anumang ebidensya ng DNA ng pumatay. Inutusan ni Gutak ang kanyang kasamahan na magsagawa ng pagsusuri sa komposisyon ng kemikal ng sangkap na ginamit. Kasabay ng kanyang trabaho sa kaso, nasiyahan si Gutak sa isang mapagkompetensyang buhay kasama ang kanyang masunuryang anak na babae, si Jiyeon, na may potensyal na maging pinakamahusay na pianist sa mundo balang araw. Dahil sa kanyang kakaibang talento, iminungkahi ng guro ni Jiyeon kay Gutak na siya ay ipadala sa ibang bansa.
Habang nahihigitan ng kanyang mga kakayahan ang maibibigay ng Korea, nahuli si Jiyon sa talakayan ngunit nanatiling tahimik, batid na hindi kayang bayaran ng kanyang ama ang gayong pagkakataon. Nang tanungin tungkol sa kanyang kakulangan ng mga reklamo tungkol sa mga allowance o pag-aaral sa ibang bansa, ipinaliwanag ni Jiyon na naiintindihan niya na ang kanyang ama ay nabibigatan na sa mortgage at mga gastusin sa pamumuhay, at ayaw niyang dagdagan ang kanyang mga pasanin. Samantala, mabilis na nakontrol ni Wong Chol ang Seoul sa loob ng 25 araw. Ang kanyang amo, si Do Kwang, ay nakipag-ugnayan kay Gutak at tinangka siyang suhulan ng 50 milyong won. Alam niyang kailangan niya ng kooperasyon ni Gutak para maisigawa ang kanyang negosyo sa Seoul. Tumawa si Gutak at agad na sinuntok sa mukha si Do Kwang dahil sa pag-aalok nito. Makalipas ang ilang araw, nakatanggap si Gutak ng nakababahalang tawag mula sa ospital. Gusto pala ni Jiyon na kumita ng pera, kaya nagtrabaho siya sa isang karaoke lounge nang hindi naiintindihan ang kalikasan nito. Pagdating, nang matuklasan niyang naghahanap sila ng babaeng punong abala, sinubukan niyang umalis. Gayunpaman, nakipag-away siya sa isa sa mga customer na nagpatuloy sa pag-atake sa kanya. Dahil sa galit, tinunto ni Gutak ang salarin sa himpilan ng pulisya. At walang awa siyang binugbog dahil sa pagpapatong ng kamay sa kanyang anak na babae. Ang pangyayaring ito ay nag-udyok kay Jiyon na matanto na dapat lamang niyang hangarin ang mga bagay sa abot ng kanilang makakaya. Nasaksihan ang pagtalikod ng kanyang anak na babae sa kanyang panaginip, nasaraan ng loob si Gutak at nagpas siyang tumanggap ng suhol mula kay Do Kwang kapalit ng pagbulag-bulagan niya sa kanyang mga krimen. Gayunpaman, nagtakda siya ng isang kondisyon. Dapat isuko ni Do Kwang si Wong Chol, ang kanyang punong tagapagpatupad na responsable sa operasyon ng pagkuha. Noong una ay nag-atubili si Do Kwang dahil nagkaroon siya ng brotherly bond kay Wong Chol, ngunit kalaunan ay pumayag siya sa patuloy na kahilingan ni Gutak. Dahil dito, ipinasa ni Do Kwang si Wong Chol sa mga awtoridad na nakakuha ng pahintulot na magsagawa ng ilegal na negosyo sa Seoul. At dito na nga nagtatapos ang palabas natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.